Tinawag na fake news ng Malacanang ang haka-haka ni dating presidential spokesperson Harry Roque tungkol sa umunoy colostomy bag sa tiyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita, live. Naomi, mariing pinabulaanan ng Malacanang ang kumakalat na di umano ay may colon cancer si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang larawan na ibinahagi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na may markang bilog sa bahagi ng tiyan ng Pangulo. Sabay ang tanong sa caption kung ito ba ay colostomy bag. Ang pahiwatig na yan ni Roque, sinalag ng Malacanang. Ayun na nga po ang masama ay kasi mga rumors, mga chismis, walang katotohanan na nakakapanira sa gobyerno, nakakapanira sa Pangulo, na nakakaapekto sa ekonomiya. Kung manggagaling lamang po din kay Harry Roque na isang masasabi na natin isang fake news peddler, nakita naman po natin ang video, yung kabuuan kung saan itinaas pa po mismo ng Pangulo ang kanyang mga kamay habang siya'y kumakaway sa ating mga kababayan at kitang-kita po na ang sinasabing larawan o ipinakitang larawan ni Harry Roque ay pawang kasinungalingan lamang. Huwag na po tayo maniwala. Kasunod nito, sinabi ng Malacanang na nananatili at hindi naman nawala ang interes at kagustuhan ng Pangulo na maresolba ang isyu ng korupsyon sa mga flood control project. Pero dahil nga niya naapektuhan ang ekonomiya ng dahil sa ingay ng korupsyon, dahil naisiwalat ang mga katiwalian, ito rin ay tinututukan ngayon ng Pangulo. Tututukan lamang po ng Pangulo ang ekonomiya dahil kailangan po ito. Dahil sa sobrang ingay po na nagaganap, dahil sa binuksan niya po ang issue sa paggamit ng maanumalyang flood control projects or paggamit ng pondo at pag-aabuso dito, ay talaga pong nagkaroon ng ingay at ina-expect naman po ng Pangulo yan. Dahil kung galit po ang mga Pilipino sa korupsyon, lalo pong mas galit ang ating Pangulo. Ikinalugod din ng palasyo ang standing ng bansa kaugnay sa Corruption Perception Index na kung dati ay nasa 114th, ngayon ay nasa 120th rank na, batay sa datos ng Transparency International. Expected po yan dahil binuksan po ng Pangulo ang issue tungkol sa korupsyon. So, kung binuksan ng Pangulo ang korupsyon, magkakaroon ng pag-iimbestiga at ito po ang ninais ng Pangulo, maimbestigahan. So, nagkaroon ng imbestiga na open ang mga natatago noon. Kaya nililinis po ng Pangulo ang nangyari noong nakaraan. Nagbigay din ng pahayag ang Malacanang matapos pagtibayin ng Kamara ang pagbasura sa impeachment complaints laban sa Pangulo. Hindi po talaga pwede kasing gamitin ang mga ganitong klaseng forum para sa isang fishing expedition. Makikita naman po nila, hindi lamang po ang 284 na members ng House of Representatives ang nagbasura ng impeachment complaints na isinampa laban kay Pangulong Marcos Jr., kundi yung ibang mga eksperto pa, mga legal experts, constitutionalists na nagsasabing walang basihan ang isinampang impeachment complaints laban sa ating Pangulo. Naomi, patungkol naman sa China, binigyang diin ng Malacanang na nananatili ang pagtindig ng Pangulo na ipaglaban ang teritoryo ng Pilipinas nang hindi gumagamit ng dahas, sa halip ay sa diplomatikong pamamaraan. At yan na muna ang latest mula rito sa Palasyo ng Malacanang. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.